What's up guys? Si Trader Gatcha nga pala to. So, paano nga ba gamitin ang MACD at RSI? So, intro muna tayo. So, ayun nga. Paano nga ba natin gagamitin ang MACD at RSI sa trading natin? So, kung titingnan nyo, yung screen ko is meron akong indicator na MACD and RSI 14. So, magsimula muna tayo sa MACD. So, if makikita nyo din na kapag nagka-cross yung MACD indicator natin, minsan nag-signify yan ng breakout, which is, ayun, pataas yung stock. Pataas yung stock. Pataas yung stock. Makikita natin yan, MACD. So, magsisignify if tataas yung stock or bababa. And, sino na to? Katulad na to. Nag-cross ang MACD natin. Dito. Ayan. So, tumaas, diba? Uptrend. Pero, it doesn't mean na every time nagka-cross yung MACD, tumataas yung stock. Dito, katulad ng dito. Ito, nag-MACD cross, pero nag-slight downtrend. So, consolidate dito sa price na to. Dito, nag-cross yung MACD, nag-downtrend. Nag-cross ulit, downtrend. So, parang ganun lang yung logic ng MACD. And ganun ko ginagamit. So, guys, baka meron kayong alam na purpose pa na MACD, comment nyo lang sa baba. Baka alam nyo kung paano gamitin. So, sa ano naman, sa RSI 14, titingnan natin, ano nga ba ang RSI 14? Para malaman natin kung overbought or oversold na ang isang stock. So, ngayon nasa AEV tayo, Avoidance Equity Ventures. Kung sasabihin niya, kung oversold, ibig sabihin ng oversold nga pala guys is kung masyadong volatile na yung stock or mahal na masyado. So, anytime na baka mag-downtrend, short-term downtrend yung stock or mag-downtrend talaga siya. So, kung titingnan nyo dito, nag-overbought si AEV, tapos biglang nag-downtrend. Consolidate dito sa price na to. Ayan, dito banda. Ayan, dyan. Ayan, dito. Ayan. Dyan. Tapos, minsan, sasabihin din niya if oversold na ang isang stock. As we can see na dito, oversold, which means masyadong parang mura na yung stock at wala na masyadong bumibili. Tapos ayan, umangat siya ng onti, diba? Ayan. And ayan, ito din, overbought. Slight downtrend dito. Slight downtrend. Minsan, hindi naman ganoon din ka-significant yung downtrend. Pero at least, nasi-signify niya if overbought or oversold na yung isang stock. Katulad nito. Ito, oversold. So, pwede kang mag-accumulate ng shares dyan para long-term investment. So, upside mo, kung dito ka nag-invest, 43%. Kung investor ka naman, pwede mo gamitin din yung ano na to, yung indicator. So, ganun ko din ginagamit yung MACD at RSI 14. So, kung meron pa kayong mga questions, i-comment nyo lang sa baba mga boss. And, ayun lang. Yun yung quick tutorial ko lang ng paano gumamit ng MACD at RSI. So, ayun na lang muna guys. Thank you.